Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive. Good morning mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Yes, ako si Kabibig maglebak-lebak na ta. With evidence, ako trending pala si Jam Magno ngayon. Dahil sinabi niyang incentive daw yung paayudang ibinibigay ng mga, alam nyo na, para daw sa People's Initiative Signature Campaign. Naku, nag-trending talaga itong si Magno. Sabi ng ilang netizen, bugok ang babaeng ito. Magkano daw ang na-receive ni Magno para biglang mag-shift yung utak niya? Ano daw ang sininghot ni Magno para magbago ang kanyang isip? Ay, grabe naman yung mga taong mag-bash kay Jam Magno. Ay, naku kabibig, karapat-dapat yung babaeng yung i-bash. Kasi kung ano-ano ng mga pinagsasabi-sabi niya, sabi niya kabibig, yun lang, yung 100 daw, yung 2,000, yung 3,000, yung pumirma sa People's Initiative Signature Campaign, ay incentive lang daw yun. Ha? Talaga mga kabibig? Nako, sinupalpal si Jam Magno ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, Jam Magno, makinig ka. People's Initiative, as the term implies, is the most democratic mode to amend the Constitution of the Republic of the Philippines. Tama man lang. Tama talaga. Ano bang way para makuha yung simpatya ng tao? People's Initiative. Pero, ito ang second statement ni Ping Lacson na parang manghangan si Jam Magno ba? Para makalunok si Jam Magno ng laway ba na... Mali pala ako. It is paradoxically undemocratic to resort to bribing the people to take the initiative. It is paradoxically undemocratic to resort to bribing. Uy, Ping Lacson, mahiya ka. Ang sabi ni Jam Magno, incentive daw, hindi bribing yun. Hindi pang susuhol daw yung Ping Lacson. Sino ba ang tama sa inyong dalawa? Si Jam Magno? Sabi niya incentive daw na representative si Jam Magno sa Tingog Party List, o itong si Senator Ping Lacson na may alam sa batas. Ay, nako kabibig. Sabi ng ilang netizen, hindi daw bribing yon, Ping Lacson, incentive daw, sabi ni Jam Magno. Sabi ng isang netizen, bugok talaga itong si Jam Magno. Para lang talagang madipensahan niya si Tambaloslos ay gumagawa ng issue. Di ba mga kabibig? Para lang maging tama ang mali, ay gagawa siya ng content na kung saan parang baguhin yung pananaw ng mga tao, which is mali naman. Ang mali ay mali. Bribing is bribing. Bribing is an incentive. Nako kabibig. So, kaya nga mga kabibig, until now ay talagang pinutakti yung yung TikTok video ni Jam Magno, nasasabi siya na hindi daw bribing yun, kundi tawag dito, incentive. Ang incentive na video na ito, Jam Magno, nagiging insensitive ka sa mga tao. Akala namin, ikaw yung babaeng lalaban para sa mga Pilipino. Hindi pala. Ito pa. Ewan ko sa'yo, Jam Magno, bugok ka. Insensitive ka pala, giatay. Ay, ano ba ito? Oy, mga kabibig. So, ano ang iyong reaction tungkol dito, mga kabibig? Na sinabi ni Jam Magno na incentive daw yung pinamimigay, hindi ayuda. Panoorin nyo ang video ni Jam Magno, ha? Yung konting clip lang. Kasi sinabi niya nga, incentive ang pang-ayuda, hindi bribery. Ay, fake news daw tayo. Fake news para si Senator Amy Marcos, si Ping Lacson, si Edsel Lagman, si Pulong Duterte. Pero ang totoo daw, nagsasabi ng katotohanan yung PBA party list. Uy! Okay, watch this video. Pero ang kahirapan niyan, sinisiraan po ito ng iba't ibang mga tao sa hindi ko alam na rason. Like for example, nagkakagulo sila sa Davao City because supposedly ang nagpapalakad sa Davao City ng People's Initiative ay si PBA Party List Congresswoman Migs Nograles. Sa hindi po nakakaalam, ang awayang Duterte at Nograles
Ever since the world began pa po iyang away na yan. Ayaw ko makisali. Ayaw din dapat nating makisali kasi ang away ni Kong Pulong at ang away ni Kong Migs, hindi tayo kasali, guys, ha? Ang Davao City po ay hindi po ang buong Pilipinas. At nakakatawa ang sabihin, lalo na talaga sa mga tao na kilala ko sa Davao City, nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang Davao is not for sale. The whole of Davao is not for sale. And besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive. It is not buying your vote because this is not an election. It is simply to signal our government that the people want change. And I would like to segue doon sa pag-insert ng 14 billion budget doon sa budget ng Comelec na hindi nila hiniling na nilagay sa under plebiscites. Correct. Ibig sabihin yan, isa lang ibig sabihin yan, peke ang umiikot na People's Initiative. Alam mo kung bakit? Kasi wala pang lumalabas na signature campaign, naisip na ng Kongreso na maglagay ng budget ng plebiscite on a year na non-election year. Ayun. Ibig sabihin, meron ng plano na magkakaroon ng initiative, ng People's Initiative, magkakaroon ng plebiscite this 2024. Wala pang lumalabas na People's Initiative. Ibig sabihin, ang pinanggalingan ng initiative ay hindi sa people. Correct. Oh, yan. Klaro, Congressional anomalya talaga. initiative. Congressional initiative. Yeah. Maanomalya talaga, no? Kasi in the first place, paano bibigyan ng support ng tao ang People's Initiative, di ba? No, klaro. It should be coming from the people. Oh, kaya nga, There has People's to be a Initiative. groundswelling of support. Okay. But, bakit may budget na sa Kongreso, wala pang People's Initiative? At So malinaw ha. Ngayon, dapat sabihin ng mga abogado, sino yung pirmang yan na tumatayo na nagbayad? Magkano binayad nila at saan nila kinukuha ang pera? At siyempre yung mga nagpapamudmud ng tagwa 100 pesos, sabihin din nila, baka mamaya pera ng taong bayan. O ayan, wala na kayong prangkisang mapaparibok, wala nang prangkisa ang SMNI ngayon. Pakialam ko ngayon sa'yo, nagtatanong din ako, pera ba ng taong bayan niya pinamumudmud nyo? O, masama ba magtanong yan? O, ang Senado nga, imbestigahan eh. O, di ba? Sasalawlain nyo ang ating saligang batas. Tapos, you are not man enough to face up to it. Yan nga po sabi ni Raul Lambino, magpakilala kayo! Bakit kayo nagtatago sa dilib? Anong tinatago ninyo? Kung talagang wala kayong mga masamang mga layunin, magpakilala kayo, lumantad kayo, magdebate kayo. Magpo-propose kayo ng amendment sa saligang batas. Wala namang kasiguraduhan kung anong gusto nyong baguhin other than bigyan ng napakalakas na kapangyarihan ang Kamara de Representante at burahin ang impluwensya ng Senado. Tama ba yun? Hindi nga namin alam kung anong gagawin niyo dyan sa charter change na yan. Ay, naku po, wag po ganyan. Yan po ang dahilan kung bakit kahit magkano pang ibigay nyo sa butante, mabubuisit at magagalit sa inyo ang mga butante. At yan po, nagtatanong na naman ako. Hindi po bawal magtanong. Pera ba ng taong bayan yung pinagmumudmud ninyo? Buti sana kung galing yan sa sarili nyo ng mga nadenggoy. Ipakita ang balls, attorney. Huwag mong tago. Pakita kayo, pakalalaki kayo, magpakatutong tao kayo. So ano ang inyong reaksyon tungkol sa mga pasabog ni Jam Magno at talagang sinupalpal siya ni Ping Lacson at mga ibang mga personalities, political personalities na kung saan talagang totoo naman, no? O, bribery yun. O ikaw, pipirma ka, bibigyan ka ng pera. O for example, hindi ka pipirma, tapos bibigyan ka ng pera para pumirma ka. Ano yung incentive? Bribery yun, di ba? Kung pipirma ka, coming from your heart, either may pera or wala, may incentive or wala, yun ay para sa puso mo, yun ay para sa Pilipinas, ay hindi yun talaga, masasabi natin, nagbribe sila. Pero kung once tumanggap ka ng pera, ay na-bribery na yun, oy. Hindi ka bibig, incentive yan. Ay ewan ko sa'yo, Jam Magno, kung ano ba ang incentive at bribery sa'yo. So yun lang po mga bibig ng ating ladies. Libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video for more information, for more latest updates. Bye everyone. See you next time.